good morning, good afternoon, good evening. Saan man po kayo sa mundo. Welcome to Aisa's Vlogs. Kagigising ko lang po pero ipakita ko muna sa inyo yung view namin from the apartment. Ayan. Ayan po ang view namin. Ay, hindi masyadong kita. Yan po ang view namin dito sa aming maliit na apartment. Nakatira lang po kami sa isang maliit na apartment kasi dalawa lang naman po kami ng asawa kong nakatira dito. At saka wala kaming perang pambili ng malaking bahay. that's the guts of it. So before anything else, tayo ay magkakape uli. Meron po akong lakad today. Ang aking lakad ay wala akong work today, day off ko. Pero mayroon akong kailangang pick upin sa printing company. And then i-drop off ko siya sa workplace ko. So technically I'm working. Pero walang bayad yun Anyway, okay lang naman. At saka wala naman akong gagawin today. Kaya okay lang na gawin ko yun para sa kumpanya or para sa trabaho ko. You know, Filipino, tayo mga Pilipino ay maaasahan kahit saan. Alam nyo yan, di ba? Anyway, tayo ay mag-coffee na dahil ako ay inaantok pa. Parang 4 na oras lang yung tulog ko. Kaya tingin ko kailangan ko ng kahit although decaf lang yung iniinom ko, pero tingin ko kailangan ko ng 2 o 3 tasang kape ng decaf coffee. Anyway, tama na ang daldal, Aisa. Pero bago ang lahat, bago ako umalis, mag-e-edit muna ako ng mabilisan ng isa kong video para dun sa isa kong channel. Doon po sa mga hindi nakakaalam, may isa pa po akong channel. Yun naman channel na yun, ilalagay ko, ililink ko na lang po sa description box. Kung kayo lang naman po ay interesado. Kasi yun naman po ay English. Sa English naman siya. Kasi karamihan ng subscribers ko or ng mga nanonood ay mga English speakers. May mga Pilipino din naman sigurado, kaya lang ibig kong sabihin para universal ba, para mas naiintindihan ako ng lahat. Yung pong channel na yun is all about handbags kasi mahilig po ako sa bags. So basically, it talks about bags and my hobby. Sometimes shopping, yung mga ganun pong mga kaartehan o mga kaetikan. So yun, edit muna ako Okay, total, nandito na rin lang tayo. Di pag-usapan na po natin kung ano nga ba talaga ang trabaho ko dito sa Australia. Noong dumating po ako dito, ang trabaho ko ay as a waitress. Doon po ako nag-umpisa. Well, ang pinag-aralan ko po talaga sa Pilipinas or ang natapos ko ay hospitality industry. And so, saan ang bagsak natin? Isang servidora. Well, hindi ko naman po sinasabi na ang lahat ng nakatapos ng hospitality industry course ay bagsak sa pagka-servidora, no? What I'm trying to say, pero aminin po natin na karamihan sa atin ay nag-umpisa sa ibaba. Like being a waitress or pwede kang nasa housekeeping, isa ka housekeeper or supervisor, manager or hotel manager, supervisor, or whatever. You can be a sommelier. Backstory muna tayo from Singapore. Nung dating ko ng Singapore, 2007 ako nag-work talaga full-time sa Singapore. Again, as a waitress. And then,
after 1 year or 2 years or less than 2 years, na-promote po ako as, ano nga bang tawag nila doon? Restaurant executive. So from waitress to restaurant executive. Iba po 'yun sa manager. Ang tawag po nila doon is executive. Parang equivalent siya ng supervisor. Another 2 years yata 'yon naging hindi. Naging assistant manager ako. Tama, naging assistant manager ako after 2 years yata yun. Anyway, basta nagtuloy-tuloy po yun. So, nag-step up ako. Waitress, restaurant executive, assistant manager. And then eventually, 2 years or less than 2 years before I left Singapore, bago po ako umalis ng Singapore, na-promote po ako as restaurant manager. So, yun, naging restaurant manager ako sa Singapore. And then, umalis na ako ng 2018. And then, napunta na nga po ako dito sa Australia. So, pagdating ko dito sa Australia, so, syempre, mas mataas po kasi ang standard nila dito eh. Same naman sa Singapore, medyo rin. Pero, hindi katulad sa Pinas. Tingin ko sa Pilipinas, mas mataas ang standards ng Pilipinas. Honestly. Ikukwento ko na lang po siguro sa inyo sa susunod. So anyhow, so dumating ako dito ng 2018. After 2 months, saka lang ako nagkatrabaho kasi naglayas-layas muna ako, gumala-gala muna ako ng 2 months bago ako mag-umpisang mag-work. And then nag-umpisa ako as a waitress, casual, hindi part-time, hindi full-time, casual lang. Casual means wala kang no guaranteed hours. Yun yung casual. No guaranteed hours. That means pwedeng konti lang yung oras ng work mo or pwedeng marami. So, hindi siya talaga palaging pareho. It's not the same all the time. After 2 years or less than 2 years, in-approach ako ng may-ari ng restaurant or ng kumpanya kasi meron na po silang iba't ibang restaurants. Marami na silang restaurants ngayon. In-approach ako kung gusto kong mag-manage ng restaurant. Actually, nung umpisa pa lang, inofera na akong mag-manage ng restaurant. Kaya lang, sabi ko, tinanggihan ko kasi bago pa lang ako sa Australia. Ang excuse sa kanya, kaya hindi ko tinanggap yung offer is dahil nga bago pa lang ako sa Australia, gusto ko munang matutunan yung sistema dito sa bansa. So, yun muna yung gusto kong pag-aralan. So, eventually, after a year, naging supervisor ako muna bago maging restaurant manager. So, ayan, sinabi ko na sa inyo, isa na akong restaurant manager. 2 years na akong restaurant manager dito ngayon. So, yun po ang trabaho ko. Kaya, yung gagawin ko mamaya, na pipick upin ko sa printing company ay yung pong bago naming beverage menu kasi pinaprint ko, papaprint ako kasi pinalitan namin or binago namin yung aming drinks menu, updated list, prices, new items, and things like that. So, ayan po, yan ang trabaho ko dito. So, nasa isang company, nasa same company po ako from when I started here, 2018, hanggang ngayon, same company pa rin po ako. So, 7 years na ako sa kanila. So, 3 taon pa, magkakaroon na ako ng Long Service Award. Hindi ko lang po alam kung ano yung matatanggap. Pero, yun yung alam ko, may benefits kang makukuha. So, maghintay-hintay pa ako ng 3 taon. And we'll see kung mag-change ba ako ng profession, or magstay ako sa hospitality. Kasi yan din yung pinag-uusapan namin ng asawa ko. Kung magstay ba ako sa hospitality or mag-change ng profession sometime in the future. O yan, daldal ako ng daldal, hindi na ako nakapag-edit. Nag-aral din po ako dito sa Australia ng 18 months or 1.5 years. Kaso malayo sa profession ko, as in malayo, as in kakaiba. So, ano naman po siya sa health, ano naman po siya, industry, ganon. Nag-aral ako ng Allied Health Assistant or Assistance. Anyway, yun po yung pinag-aralan ko. Masakit sa ulo kasi ang daming mga medical terms na,
limot ko na nga lahat. Pero, ayun, kasi nasa medical field ang asawa ko. So, nung time na yun na gusto kong mag-aral, sabi ko, ano kaya mag-aral din ako ng medyo malapit sa medical profession, like health, para nakaka-relate ako sa asawa ko. Minsan may sinasabi siya sa akin mga medical terms na hindi ko naiintindihan. At yun nga, hindi ko pa siya nagagamit kasi nasa hospitality industry pa rin ako. Sa mga gusto pong magtanong kung madali bang maghanap ng trabaho dito, ang sasabihin ko lang po sa inyo ay madali kung sa madali. Basta lang papasok ka sa bansa ng legal or legal with legal documents. Hindi ka dito pwedeng pumasok ng bansa with a tourist visa tapos magtatrabaho ka. Nako, bawal na bawal. Kailangan meron kang working visa or working holiday visa, mga ganun. Pag working holiday visa, ang alam ko yun ay yung pwede ka magpalipat-lipat after 6 months or 1 year. Yun yung tinatawag na working holiday visa. Nag-holiday ka at the same time nag-work ka. Diba? Ang sarap ng buhay, ang sarap pakinggan. Natatry mong mag-travel kung saan-saan. Pwede ka rin po pumasok dito as a student with a student visa and then pwede ka rin pong mag-work. Mahigpit po kasi dito sa immigration kasi talagang pag nakita ka sa immigration tapos pumasok ka, lalo na kapag Asian, sorry hindi naman sa racist sila, pero sa dami na kasi ng cases na nangyayari, kasi nanonood ako ng mga border immigration ang dami lang nahuhuli ng mga may mga madidilim na plano pagpasok ng bansa. Wari yung tourist visa lang yung dala nila, pero ang dami nilang dalang documents, may mga birth certificate, may resume, may all this and that. So tatanungin sila sa immigration, bakit kami mga dalang ganitong documents? May plano ka bang magtrabaho dito sa Australia, pero ang visa mo ay tourist visa lang, so hindi ka pwedeng mag-work. So ang mangyayari doon is either palabasin ka ulit ng bansa, hindi ka makakapasok, balik ka ng Pinas o balik ka ng iyong sariling bansa. So yun po ang sagot, kasi ang daming nagtanong sa akin dati kung paano maghanap ng trabaho dito or madali bang maghanap sa Australia ng trabaho. Yun nga po ang sinasabi ko. Kung may legal documents ka pagpasok dito sa Australia na allowed kang magtrabaho, madali kung sa madali na maghanap ng trabaho. Madali lang po. Or kung ang tawag dito, may family member ka or may mag-sponsor sa'yo para makapunta dito, para makapag-work ka. So, yun nga lang po, sobrang mahal at magastos. Hindi po madali ang sponsorship dito, ha. Kung ako may mga pamangkin ako, may mga kapatid, may nanay pa ako. Gustong-gusto ko silang dalhin dito, pero sa sobrang mahal, hindi ko pa po kaya. Kasi meron pa po akong mga pinag-aaral. So, hindi ko pa kayang pagsabay-sabayin. Siguro pag nakatapos na yung dalawa kong pinag-aaral ng college, yun, siguro kaya ko nang pakunti-kuntiin na dalhin sila dito. Maybe. Ang nanay ko, imposible kasi hindi talaga siya pupunta dito. Ayaw niyang tumira dito. But maybe yung mga pamangkin ko, who knows? I don't know yet. Pero, yun lang, basta mahal po, mahal. Eto na guys, nakabihis na ako. So, mag-outfit check muna tayo. O yan, syempre, dapat nakasanis tayo kasi mainit sa labas o maaraw. Well, this month supposed to be the coldest month of the year kasi winter pa rin ngayon. Pero ewan ko ba kung bakit hindi siya ganun kalamig. Kaya hindi na ako naka-turtleneck. Nakaganto na lang ako. So, yan ang aking outfit for today. Porma-pormahan. Magpipick up lang naman ng beverage menu. Nakaporma pa. Pero hindi, may story. Kaya ako nakaporma kasi magla-lunch date kami ng asawa ko. Nasa work pa siya ngayon. And mag-meet kami sa city kasi magla-lunch kami somewhere there. So, ayan, naka-winter boots, and then Uniqlo pants, Uniqlo top, and Ray-Ban sunnies. Itong Ray-Ban na to, ano na to sa akin, grabe, more than 10 years na. As in, ang tanda na nito. Gustong-gusto ko kasi siya. So, anyway, guys, yep, chikahan ulit tayo mamaya, ha? Aalis muna, catch!
pahabol, may nakalimutan ako. So, syempre, hindi natin makakalimutan ang ating bag of the day. Longchamp, or Longshaw. Pero Longshaw daw ang pronunciation nito. So iyan ang ating OOTD today, guys. So, what do you think? Ayan, mahilig kasi ako sa Longshaw, guys. Yeah, I love it. I love it. Anyway, sige na. Chicken na ulit tayo mamaya. Daldal ko. Ito, guys, na-pick up na natin yung beverage menu. Here it is. It says, thank you. Eto, pakita ko pala sa inyo yung simbahan dito sa Brisbane. Oh my God, bihira na akong makasimba. Grabe. Isa na akong makasalanan. So, ayan. Tatawid muna tayo. Tawid. Baka tayo masagasaan. Yan, guys. So, ayan yung simbahan. St. Stephen's Church. Tawid ulit tayo. Ayan. Tahimik ngayon. 11:30 AM. Ang tahimik pa kasi nasa work ang mga tao. Ayan, akyat muna tayo ng hagdan. So, ayan. Diba? Ayan. Yan ang simbahan. Sa St. Stephen's. So, ayan siya, guys. Ako hiyang-hiya pang mag-vlog, guys, lalo na sa public kasi nahihiya ako pag may nanonood sa akin o may nakatingin na naka-conscious ako, kaya gusto ko mag-vlog yun sa mga ganito. Yan, tingnan nyo, walang tao, diba? Kaya caring lang, pero pag may mga tao na po, hindi ko alam kung kaya kong gawin. So siguro kailangan ko lang sanayin ng sarili ko, no? Tingnan nyo, ang ganda ng mga stones ng simbahan, no? Ang ganda. Look. Ayan yung simbahan, guys. Tapos, ito naman yung chapel, guys. Yan. Nakikita nyo yan. Chapel yan. Yan, galing na ako ng work, guys. So, pabalik na ako ng city. Imimit ko yung asawa ko for a lunch. So, yan, naglalakad lang ako. Ayan, ang mga pali-paligid. So, ayan na. Patawid na tayo ng tulay. So, this is called the Victoria Bridge or Queen Victoria Bridge. I think that's how they call it. Pakita ko lang sa inyo ang Brisbane City. Ayan. Ayan. So, yung building na yan, guys. Yung building na yan is the new casino here in Brisbane. Ayan yung bagong casino. Yung mga magsusugal. Ayan. Ayan. Ayan, diba? Ganda, no? Yun yung Ferris wheel. Diba, may Ferris wheel din dito. Kala nyo sa atin lang. Yung babaeng nasa unahan ko, naka-Longchamp din, guys. Naka-Longshaw na bag. Pareho nung bag ko. Iba lang ang kulay. Sa CBD na tayo. Ayan. So ito, nasa gitna ka, parang pwede kang mag-fashion show dito, guys. So ayan, no, sa gitna tayo, fashion show. Punta tayo ng JB Hi-Fi, guys, kasi meron akong gustong camera. Gusto kong bumili ng bagong camera, kaso ang mahal. So ayan, no, JB Hi-Fi. Ang mahal, wala pa akong budget. Gusto ko lang siyang tignan ulit. So punta tayong underground.
swappable one. So if you have a smaller card slot, it's for that one, and then you slot this one in there for the bigger one. So it's basically Siya guys, oh, susunod yan sa akin. Alam ko. So you don't use. Ba't hindi siya sumusunod? You either use that one or Alam ko ano to eh, yung kapag gumalaw ka, susunod siya sa'yo, sa motion mo. Bakit hindi siya? Wait lang ha. Let's do it again. Diba? Ang galing niya. Okay guys, pasok tayo ng Queens Plaza or David Jones. Yeah. It's Jo Malone, my favorite, pabango. Handbag heaven, guys. There we go. Siyempre, ang paborito nating bag, brand, Longchamp. Guys. Gusto ko to. Gusto ko to. Perfect pang summer. Super ganda. Ganda-ganda, guys. Pero ito talaga yung gusto kong makita in person, itong bagong kulay na to. I think it's pomegranate. Ayan. Oh, ayan ha, wala akong binili. I've been a good girl. So yun lang. Anyway, magmi-meet na kami ng asawa ko for lunch. So imimit ko na siya and bye-bye na muna ha. So see you next time guys. Thanks again. See you on my next vlog. Bye! Chicken dish. Cheers.